Lulan ng lumang SUV sina Maya at Reyna, matalik na magkaibigan. Excited, puno ng pananabik para sa nakaplano nilang hiking trip sa bundok Banahaw. Ngunit ang kanilang matinding pagod mula sa mahabang biyahe ay nagdulot ng isang malaking aberya. Ang GPS ni Maya ay naghang at nagkakaligaw-ligaw sila. Pero sa halip na bumalik sa main road, umasa sila sa isang luma at kupas na signage na nakaturo sa isang masikip at masukal na daan. Shortcut papuntang norte. "Sige na Maya, mukhang mas mabilis dito," sabi ni Reyna kahit na may bahagyang kaba sa boses. Ang paligid ay nagsimula ng dumilim at ang sikat ng araw ay tuluyang nawala. Habang tinatahak nila ang daan, ang mga naglalakihang puno ay nagmistulang higante na nakapalibot sa kanila. Ang mga sanga ay halos nagtatakip na sa kalangitan, kaya't ang gabi ay tila mas naging madilim. Nagsimulang bumigat ang simoy ng hangin at isang kakaiba at nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ungol ng makina ng sasakyan at ang kanilang malalalim na paghinga. "Maya, pakiramdam parang may mali," bulong ni Reyna habang mahigpit na nakahawak sa seatbelt at nakatingin sa masukal na kagubatang sa gilid ng daan. "Relax lang Reyna, ito lang talagang daan na nakita natin. Sigurado akong makakabalik din tayo sa main road. Di bali pag may nakita tayong tao sa daan, magtatanong ako." Sagot ni Maya, pilit na pinalalakas ang loob. Blag! Biglang may malakas na kumalampag sa bubong ng sasakyan. Tila may mabigat na bagay ang bumagsak doon. "Ano yun?" Bulalas ni Reyna, nanlalaki ang mga mata. "Sanga lang ba yun?" Ihininto ni Maya ang sasakyan. Ang katahimikan sa buong paligid ay nakakabingi at nakakapangingilabot. Kahit huni ng ibon o mga kulignib ay wala kang maririnig. Tinignan niya ang side mirror at rear view mirror, ngunit wala siyang makita. Wala naman akong makita. Siguro bunga lang ng puno na nalaglag." Ngunit bago pa man niyang muling paandarin ang kotse, nakarinig sila ng malalim, malamig at matinis na ungol na tila nagmumula sa gubat. Tumingin si Reyna sa bintana at sa liwanag ng buwan na bahagyang sumisilip sa mga dahon, nakita niya ang isang pares na mga pulang mata na nagliliyab sa dilim. Hindi ito mata ng pusa o aso. Ang mga ito ay sobrang pula, may kakaibang galaw at nanlilisik. Ang mga mata ay unti-unting lumalapit sa kanila. Mabagal ngulit walang pag-aatubili. Maya-maya, nakita ni Reyna ang hugis ng isang malaking anino na tina may mahahabang kuko na humahawak sa isang puno. "Ipaandar mo ng kotse Maya, ngayon na, bilis!" sigaw ni Reyna, halos nanghinginig sa takot habang tinuturo ang anino. Agad namang pinaandar ni Maya ang sasakyan. Ang mga gulong ay kumayod sa maputling kalsada. Nang humarurot sila, nakita ni Reyna sa side mirror ang anino na mabilis na lumipad papalayo na tila nagulat sa pagharurot ng sasakyan. Pagkaraan ng ilang minutong mabilis na pagmamaneho, natanaw nila ang mga bahay sa dulo ng kalsada, isang baryo. Ngulit ang lugar ay tila walang buhay. Walang ilaw, walang ingay, walang tao. Ang mga poste ng kuryente ay nakatayo, ngunit walang ilaw. "Sa wakas may baryo, parang brown out," sabi ni Maya. Ngunit ang kanyang tinig ay tila hindi kumbinsido. Napahinto sila sa tapat ng isang lumang tindahan na may kalawang na karatala. Ang pangalan sa karatala ay halos hindi na mabasa. Ngunit sa ilalim ng headlights, napansin ni Reyna ang mga buto at mga bungo na tila bahagi ng disenyo. Sa ibabaw nito, tila inukit sa kahoy, Baryo Kalansay. Nagkatinginan sina Maya at Reyna. Ang kanilang pagod ay napalitan ng matinding kaba.
Ang katahimikan ay tila nagbabadya ng isang masamang mangyari. Nagdesisyon silang lumabas, dala ang matinding alinlangan upang magtanong. Nang bumaba sila ng sasakyan, ang hangin ay tila huminto. Ang katahimikan ay nakakabingi at nakakapangilabot. Tila ba ang baryo ay nasa ibang dimensyon? Tao po, tao po. Tawag ni Maya. Sa di kalayuan, sa isang bintana ng isang bahay kubo na may mga lumang kurtina, nakita ni Reyna ang isang mabilis na paggalaw. Isang anino ang dumaan sa bintana, tila nagmamanman. May kakaiba sa anino na mahirap ipaliwanag. Tingnan mo yun, Maya. Bulong ni Reyna, nanginginig ang boses. May nakatingin sa atin. Habang nakatitig sila sa bintana, biglang nagbukas ang pinto ng tindahan na kanilang kinatatayuan. Lumabas mula sa kadiliman ng tindahan ng isang lalaking may maputlang mukha at payat na katawan. Ang kanyang kasuotan ay luma at tagpi-tagpi, tila damit ng isang embalsamador. Ang pinakanakakakilabot ay ang titig niya. Nakatingin siya sa kanila ng walang kurap at ang mga mata niya ay tila may dilaw na sikat na nag-aapoy sa dilim na tila hindi ito nagpapaliwanag kundi sumisipsip ng liwanag. Wala itong imik. Magandang gabi po. Naligaw po kasi kami. Magtatanong lang po sana. Maari po ba kaming humingi ng direksyon o makituloy sandali? Ang lalaki ay dahan-dahang nagtaas ng isang kamay na tila matutulis ang mga daliri. Hindi ito sumagot, ngunit ang lamig ng kanyang presensya ay tila dumaloy sa kanilang mga buto. At pagkatapos, ang lalaki ay ngumisi, isang malawak at hindi normal na ngiti na naglantad ng kanyang mga ngipin. Ang mga ito ay matutulis at mahahaba, tila pangil na handang sumalakay. Ang ngiti ay hindi normal. Ito ay ngiti ng isang taong may masamang balak. Swoosh! Mabilis na naitulak ni Maya si Reyna pabalik sa sasakyan at isinara ang pinto. Agad niyang inilak ang lahat ng pinto. "Umalis na tayo, Reyna! Ngayon na!" Sa kanilang pagmamadali, napansin ni Reyna na ang lalaki ay hindi naglalakad patungo sa kanila. Tila ito'y lumulutang o gumagapang ng walang ingay. Ang bilis ng kanyang paglapit ay nakakakilabot na tila ang mga paa nito ay hindi sumasayad sa lupa. Hinampas ng lalaki ang bintana ni Maya. Ang tunog ay tila malakas na pagbasag kahit na hindi nabasag ang salamin. Ang mukha niya ay nakadikit sa bintana at ang dilaw niyang mata ay tila tumitingin sa kaluluwa ni Maya. Agad na pinaandar ni Maya ang sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan, nakita nilang tumalo ng lilalang at kumapit sa bubong ng SUV. Sa loob ng sasakyan, rinig nila ang mga matutulis na kuko na nagkikiskisan sa bubong na tila sinusubukan itong butasin. Mabilis na pinaharurot ni Maya ang sasakyan, umaasang mahuhulog ang lilalang. Sa rearview mirror, nakita ni Reyna ang mukha ng lalaki na tila nagwawala sa galit habang nagliliyaban ng pula ang mga mata. Matapos mapaharurot ni Maya ang SUV at nailaglag ang nilalang mula sa bubong, patuloy silang nagmaneho ng mabilis. Halos hindi na makita ang kalsada dahil sa panik. Ang kanilang mga puso ay tila kabayo na tumatakbo sa loob ng kanilang dibdib. Sa kanilang pagtakas, nakita nila ang mga nakakatakot na tao na naglalakad sa daan. Ang mga ito ay tila mga hayop na naghahanap ng pagkain. Ang mga mata nila ay nagliliyab sa dilim. Biglang may malaking bagay na humarang sa kanilang daanan. Isang patay na kalabaw. Ang katawan nito ay hati sa gitna, tila pinunit ng mga matatalim na kuho, at ang laman ay nagkalat sa kalsada. Agad nagpreno si Maya at muntik na silang sumalpok. "Hindi tayo makakadaan! Tingnan mo ang ginawa sa kalabaw!" sigaw ni Reyna. Hindi na siya makahinga sa takot. Sa kanilang likuran, napansin nila ang mga mistulang anino, palapit na ng palapit. Ang mga ito ay umuungol na parabang galing sa hukay.
Kailangan nating iwanan ng kotse. Tumakbo na tayo. Ani ni Maya, kinuha ang susi at isinuksok sa bulsa. Agad silang tumakbo patungo sa gubat. Ang lupa ay madulas at maputik, puno ng mga nagtataasang talahib at patay na sanga. Natapakan ni Reyna ang isang malambot na bagay at muntik na siyang madapa. Nang silipin niya ito, halos sumuka siya at napahiyaw sa takot. Isang putol na kamay ang kanyang natapakan. Isang kamay ng tao. Ang dugo ay sariwa pa, tila bagong hiwa. Nakita rin niya ang mga bakas ng mahaba at matulis na kuko sa balat. Ang amoy ng dugo ay umaalingasaw sa hangin. "Huwag kang lilingon, Reyna. Takbo lang!" sigaw ni Maya na hinila ang kaibigan patungo sa likod ng makakapal na baging at matatalim na talahib. Mula sa kanilang pinagtataguan, nakita nila ang mga nilalang na nagpapalitan ng kakaibang huni. Hindi ito salita, kundi malalim at matinis na ungol na tila nag-uusap. Kakaiba ang mga itsura. Lalo silang kinilabutan ng isa sa mga nilalang ay ibinukadkad ang malaking pakpak nito. Ang pakpak ay malapaniki. Malaki, itim at parang balat, at ang mga dulo ay matutulis na tila matatalim na puko. Nagkatinginan sina Maya at Reyna. Ang mga aswang ay totoo at narito sila. Ang baryo ay kanilang pugad at sila ang susunod na hapunan. Nagsimulang manginig ang katawan ni Reyna habang si Maya naman ay pumikit at nagdasal ng tahimik. Kailangan nilang tumakbo at humanap ng ligtas na lugar. Sa gitna ng pagtakas nila sa gubat at habang naririnig pa rin nila ang malalayong huni ng mga aswang, natagpuan ni Maya at Reyna ang isang bahay kubo na may mahinang ilaw na sumisilip sa maliit na bintana. Ang kubo ay tila nakatago sa likod ng matataas na kawayan at makakapal na baging. Sa kanilang matinding desperasyon, nagdesisyon silang magbaka sakali. Kumatok si Maya. "Tao po?" Dahan-dahang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang isang matandang babae. Ang mga mata niya ay puting-puti na tila bulag, ngunit ang titig ay tila tumagos sa kanilang kaluluwa na nagdulot ng matinding pangingilabot. "Mga anak, bakit kayo nandito? Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo sa lugar na ito?" ang tanong ng matanda. "Naligaw po kami. Hihingi po sana kami ng tulong," pakiusap ni Reyna. Pinapasok sila ng matanda. Ang loob ng kubo ay madilim at makalat, puno ng lumang kahoy at antik na hindi na gumagana. Ang kakaibang amoy ay umaalingasaw sa buong silid na parang pinaghalong bulok na pampalasa na ginagamit sa pagluluto ng hindi pangkaraniwang pagkain. Lumingon-lingon si Maya sa paligid. Sa isang sulok, nakakita siya ng isang nakasabit na tila balat ng hayop. Sa tabi nito, may mga bote na puno ng itim at mapulang likido. Nagkatinginan sila ni Reyna na parehong kinabahan. Nagsimulang magkwento ang matanda. Ang baryong ito, nababalot ng sumpa. Mga taong nagpapalit ng anyo. Sila ay nagugutom at naghahanap ng sariwang laman. Ang boses niya ay nakakakilabot. Habang nagkukwento, biglang narinig nila ang mga kalabog at malalakas na tunog ng paglipad sa labas. Tila bumababa ang isang bagay sa bubong. "Sila na yan," bulong ng matanda. Gutom at uhaw at nararamdaman nilang may bago sa kanilang teritoryo. Nagsimulang manginig ang matanda at tila lumaki ang anino nito sa dingding. Isang malaking hugis na hindi tugma sa kanyang baluktot na katawan. Sa ilalim ng kanyang mahabang palda,
nang bahagya niyang itaas ito upang makatayo ng tuwid. Nakita ni Reyna ang isang matulis na bagay na tila kuko na sumasayad sa lupa. Ang titig niya ay nakakapasok. "Aling Ana, salamat po sa pagpapatuloy. Kailangan na po naming magmadali at umalis," sabi ni Maya na inilabas ang susi ng kotse sa kanyang bulsa kahit alam niyang di nila pwedeng balikan ito. Ang matanda ay numiti, ngunit hindi na ito ngiti ng isang tao. "Hindi kayo maaaring umalis dito." Ang kanyang boses ay tila nagbago at ang puti niyang mata ay tila nanlilisig sa dilim. Ang kanilang hinala ay naging katotohanan. Nagplano silang tumakas. Ang matanda ay biglang humarang sa pintuan. "Salamat po, Aling Ano, ngunit kailangan na po naming umalis," ani Maya, pilit na pinipigilan ang nanginginig na boses. "Hindi kayo maaaring umalis," sagot ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. Ang puting mata ay nakatitig ng diretso sa kanila. "Hindi nyo naiintindihan ang kapahamakan na naghihintay sa labas. Kailangan ninyong manatili." Sa puntong ito, biglang kinuha ni Reyna ang isang lumang upuan at inihagis ito sa likurang ng matanda na nagbigay ng maikling pagkakataon na tumakas. Tumakbo silang dalawa patungo sa kabilang dulo ng kubo kung saan may maliit na bintana. Ngulit bago pa man sila makalabas, dinukot ng matanda ang isang malaking rosaryo mula sa kanyang bulsa. Hindi lang ito karaniwang rosaryo, ang mga beads nito ay puting-puti at ang malaking krus ay yari sa kristal na tila nagliliwanag sa kadiliman. "Huwag kayo! Hindi ako kalaban," sigaw ng matanda. Ang mga nilalang sa labas ay hindi kayang lumapit sa liwanag. Nagulat sina Maya at Reyna. Ang matanda ay nagtaas ng kanyang tinig at ang garalgal na boses ay naging malakas at makapangyarihan. "Ang aking puting mata ay hindi paningin ng aswang, kundi pamana ng aking mga ninuno. Ang puti ay tanda ng pagkadalisay at proteksyon. Ako ang tagapagbantay ng baryong ito na nakatalaga upang labanan ang mga nilalang na yan," anya habang nakaturo sa kanilang mga nakakatakot na mga balat na nakasabit sa dingdin. "Yan ang alaala ng mga nilalang na aking tinalo at sinunog sa araw." Biglong may isang malakas at nakakabinging pagsabog. Nawasak ang pinto. May 3 aswang na pumasok. Ang mga pangil ay nakalabas at ang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Agad na inilabas ng matanda ang rosaryo at itinutok ito sa mga aswang. "Kunin ninyo ang rosaryo. Hawakan ninyo. Ito ang inyong panangga." Nang ilahad ng matanda ang rosaryo sa harap ng mga aswang, ang puting kristal ay biglang nagliwanag. Naghiyawan ng mga aswang na parang napapaso at sila ay nagsipag-atrasan. "Takbo mga bata! Dalhin ninyo ang rosaryo at huwag na huwag kayong lilingon. Ang liwanag ang magtataboy sa kanila," sigaw ng matanda habang sinasangga ang pag-atake ng isa sa mga aswang sa pamamagitan ng kanyang payat ngunit malakas na katawan. Ang matanda ay nakipagbuno sa kadiliman upang nabigyan sila ng pagkakataon. Agad na sinunggaban ni Maya at Reyna ang rosaryo at tumakbo palabas ng kubo, habang ang huling nakita nila ay ang matandang babae na nakikipaglaban sa 3 aswang sa isang nakakakilabot na sagupaan, na maririnig ang ungol ng mga halimaw at ang malakas na panalangin ng matanda. Habang tumatakbo sina Maya at Reyna, ang puting rosaryo ay tila nagliliwanag sa dilim. Ang liwanag nito ay nagdudulot ng ingay. Isang malakas na huni na tila nakakasakit sa mga aswang. Nang makarating sila sa kinaroroonan ng SUV, nakita nilang nasira na ito ng mga aswang. Wala silang pagpipilian kundi tumakbo sa daan kung saan sila nagmula. Hinabol sila ng mga aswang, ngulit sa bawat paglapit ng mga ito, ang puting liwanag ng rosaryo ay sumasabog at nasusunog ang kanilang mga balat. Sa huli, ang pinakamalapit na aswang ay sumigaw ng malakas at naging usok na tila na tunaw sa hangin. Sa pagbubukang liwayway,
Natanaw nila ang highway at ang kabayanan sa di kalayuan. Sa huling tingin ni Maya sa likuran, nakita niya ang baryo na bumabalik sa katahimikan. Ang mga bahay ay madilim at walang buhay ulit. Hindi na nila binalikan ang kotse. Sa kanilang pagtakas, naisip nila ang matandang babae. Ang matandang babae na noong unay inakala nilang halimaw at kabilang sa mga aswang, ay siya palang kanilang nagiging tagapagligtas.